Hello kapatid, magandang gabi ho. Maraming salamat for joining tonight sa ating Experiencing Breakthrough. Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. Maraming salamat po sapagkat napakabuti ng Lord sa atin. At hindi ho siya nagbabago ng trato sa atin. Patuloy pa rin po siya nagmamahal, nagbibigay ng lakas, patnubay. Ano pa pwede nating masabi? Napakabuti ng Diyos. Kaya ho napakahalaga kapatid na patuloy tayong manalig, sumampalataya sa kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Alright? Tayo po'y magsimula na, tayo po'y mananalangin at gamitin mo nating guide ang Apostles' Creed sa gabing ito sa ating pananalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died and was buried. He descended into hell. On the third day He rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Mga kapatid, magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao. Maraming salamat for joining sa ating evening broadcast na ang tawag ko natin dito ay Experiencing Breakthrough. Pipito Barbon, magandang gabi kapatid at God bless sa buong pamilya. Ganon din kay Ebenezer Pastor, magandang gabi kapatid, God bless sa buong pamilya. Kay John Paul Ruby, magandang gabi bro. Mga kapatid, diretso na po tayo sa ating tatalakayin sa gabing ito. Pag-uusapan po natin yung bawal judgmental. Yan po ay makikita sa John chapter 8, 1 to 11. Alright. Jonard Sonyo, magandang gabi kapatid. Shoutout mula daw po siya sa Esperanza, Agusan del Sur. Maraming salamat Jonard Sonyo. God bless. Babasa po ko sa John chapter 8, 1 to 11. As for Jesus, He went to the Mount of Olives. At daybreak, Jesus appeared in the temple again. Now all the people came to Him, and He sat down and began to teach them. Then the teachers of the law and the Pharisees brought in a woman who had been caught in the act of adultery. They made Him stand in front of everyone. Master, they said, this woman has been caught in the act of adultery. Now the law of Moses orders that such woman be stoned to death. But you, what do you say? Now they say this to test Jesus in order to have some charge against Him. Now Jesus bent down and started writing on the ground with his finger. As they continued to ask Him, He straightened up and said to them, let anyone among you who has no sin be the first to throw a stone at her. And He bent down again, writing on the ground. Julieta Bantilan, magandang gabi po. As a result of these words, they went away one by one, starting with the elders, and Jesus was left alone with the woman standing before Him. Then Jesus stood up and said to her, Woman, where are they? Has no condemned you? She replied, No one. And Jesus said, Neither do I condemn you. Go away and don't sin again. Mga kapatid, itong John chapter 8, 1 to 11 ay may nagsasabi na hindi daw ito bahagi ng early manuscript. Magandang gabi sa aking mother, kay Mama Elsie Calixtro, at sa lahat ng aking mga kapatid dyan sa Kainta.
Bobby Tarok, magandang gabi kapatid. May nagsasabi po na itong account dito sa John chapter 8, 1-11 ay naandun po sa bahagi daw po ito ng liham ni Lucas. Sabi ni Jonard, bro, I'm former seminarian, isang religious Society of the Divine Savior sa Manila. Ayan. I'm glad to see you preaching the Word of God. God bless you always. Maraming salamat, Bro Jonard. Kung if time permits, I'd like to talk to you probably next week. Jonard? Usap tayo. Alam kong marami kang may kukwento sa akin. Sige po. Sa Biblia po, mga kapatid, ang adultery po ay defined bilang sexual intercourse between a married person and someone other than their spouse. Yung sinasabi ko na EMA, yung acronym na EMA, yung extramarital affair. So, adultery po yun. Kung in the context na kayo po ay may asawa at meron po tayong extramarital affair, doon po yan papasok yung kasalanan na adultery. Kasi liban sa partner natin, meron pa tayong extra. Okay lang sana kung extra na extra rice, kung kumakain po tayo, wala hong problema dyan. Pero pagka may extra tayo na partner, maliban sa ating legal wife o legal husband, may problema po tayo dyan, mga kapatid. Exodus 20 verse 14, ang sabi ho ng salita ng Diyos sa ikapitong commandment, you shall not commit adultery. Ito po ay utos sa tao ng Diyos sa Israel, yung nasasakop ng Mosaic Law. Sila po yung pangunahing inutusan yan. Pero ako po yung naniniwala na yung utos na yan ay sa panahon pa rin po natin, mga kapatid. Ordinaryong Katoliko, magandang gabi po. Maraming salamat for joining. Now, sa Leviticus 20 verse 10, na-define po yung adultery as sexual intercourse between a man and a married woman. At doon ho piniprescribe yung punishment as death. Now si Jesus, doon sa Luke chapter 16 verse 18, now Jesus says that divorce does not circumvent adultery, stating anyone who divorces his wife and marries another woman commits adultery. Rosa Tadeo, magandang gabi, kapatid. Maraming salamat po. Mga kapatid, balikan natin kwento dito sa John chapter 8. Ang eksena po ay naganap sa templo. At marami hong tao ang lumapit sa kanya at siya po ay nagsimulang magturo. At doon po sa eksena na yon sa templo ay naroon din ho ang mga teachers of the law. At binanggit po yung grupo ng mga Pariseo. Ito po yung mga pagdating sa salita ng Diyos, may mga alam po ito. At doon sa eksena na yon ay meron po silang dinala na babae na nahuli po nila doon sa akto ng pangangalunya. Sa Tagalog kasi pangangalunya yan yung adultery. At itong babae na ito ay pinatayo doon sa harapan ng mga tao. At ang sabi ng mga Pariseo at mga teachers of the law, ang address nila kay Jesus, Master, this woman has been caught in the act of adultery. Tas kinote nila yung binabanggit ni Moses. Sabi nila, the law of Moses orders that such woman be stoned to death. But you, what do you say? Na mapapansin nyo sa takbo ng kwento, ay binanggit ng writer na si John kung ano yung motibo ng mga teachers of the law at ng Pariseo. Kung ano yung motibo nila sa pagdadala nila nung babae
na caught in the act of adultery. Ang kanilang motibo ay upang i-test o subukin si Jesus at kung ano yung masasagot ni Jesus doon sa kanilang tanong ay pwede nilang ipitin si Jesus later on. Kasi sinusubaybayan po ng mga teachers of the law at ng mga Pariseyo ng scribes and Sadducees ang galaw ni Jesus kasi nagtataka sila kung bakit naging sikat si Jesus. Marami ng tao yung nagpupuntahan sa kanya kasi nga liban sa kanyang pagtuturo, siya po'y nangangaral, siya po ay nagpapagaling, siya po yung gumagawa ng himala. Kaya naging sikat na sikat o nag-trending si Jesus sa kanyang panahon. At mapapansin nyo sa kada pagpapagaling ni Jesus, itinataon niya na ito ay gagawin niya sa panahon ng Sabat, na siyang kontrang-kontra yung mga religious people. Na makita natin dito yung kanilang pakay, yung kanilang plano ay ipitin lang si Jesus. They said this to test Jesus in order to have some charge against him. Ang ginawa po ni Jesus nung siya po ay, yun na nga po yung nangyari, siya po ay, he bent down at siya po ay sumulat doon sa ground. Na kung titignan mo rito, kung magtatanong ka, ano kaya ang posibleng isinulat ni Jesus sa ground? Ito ay theological opinion ko lang naman ito at gusto kong katulad ng ating title, siguro ang sinulat ng Panginoon sa wikang Tagalog ay bawal judgmental. Noy Apple, magandang gabi Brad, maraming salamat for joining. Pipito Barbon, maraming salamat. Bawal judgmental. Siguro yun ang sinulat ng Panginoon sa lingwahe po nila. Pero sa atin, sa ating konteksto, ganon. Pero sila po ay patuloy na nagtatanong sa Kanya. Siguro, nainis ng Panginoon Diyos dito kasi alam naman ni Jesus yung motibo ng mga teachers of the law and Pharisees kung bakit nila dinala yung babae doon sa Panginoong Yesus. Just to test Jesus. Now, ang ginawa ng Panginoon Diyos dito, nagsalita na po siya once and for all. Ray Agaton, magandang gabi kapatid. Salamat for joining Ray Agaton. God bless. Kay Leonardo Pampula Fabelia, sabi niya good evening po. Kay Pastor Jose T. Biazong, magandang gabi Pastor. At God bless po sa inyong ministeryo sa mga OFWs. Maraming salamat. Ang sabi ng Panginoon, let anyone among you who has no sin be the first to throw a stone at her. Pansinin nyo, yung sinasabi dun sa verse 5, patungkol sa law of Moses, aware si Jesus na nag-i-exist yung batas na yon. Kasi nung unang panahon, pag napatunayan ng community, ng mga elders, na talagang ang lalaki o babae ay mayroong illegal na ginawa, ito nga pangangalo niya, ang punishment po talaga ay stone to death. Kapatid na Angel Amoma dyan sa Japan, God bless, magandang gabi po. Kay Ate Ya Montejo, maraming salamat for joining. Maraming salamat po. Sabi ng Panginoon, kayo na walang kasalanan, kayo unang dumampot ng bato at batuhin nyo ang babae. Sa pangalawang pagkakataon, siya po ay yumuko at siya po ay sumulat. Na wala ho tayong hindi binanggit ni John kung ano yung partikular na isinulat ni Jesus doon sa ground. Opo. So ano po nangyari? As a result of these words, they went away one by one, starting with the elders, and Jesus was left alone with the woman standing before him. Wala ho, nag-alisan na ho, magsimula sa matanda at doon sa pinakabata. Ibig sabihin mga kapatid, nung sinabi ni Jesus
na sino man sa inyong walang kasalanan dito, unang kumuha o dumampot ng bato at pukulin o batuhin ang babaeng yan na nagkasala. Walang kumuha ng bato simply because lahat guilty. Lahat somehow ay may kasalanan. Kaya nga po yung title natin for tonight, Bawal Judgmental. Makita natin dito sa buhay ng Panginoon Diyos kung paano niya dinil ang problema na ito. Alam ni Jesus na nagkamali itong babae na ito in the first place. Pero magugulat ka sa naging paano niya hinandle yung issue, mga kapatid. Paano niya hinandle yung issue. Paano niya nga ba hinandle, mga kapatid? Magsimula doon sa mga teachers of the law, sa mga Pariseo. So, nirespeto niya yung umiiral na batas. In-acknowledge niya na meron talagang nag-exist na law of Moses. Hindi niya po kinontra yon. Bagamat binanggit ni John na siyang sumulat nito, na iba yung motibo ng mga teachers of the law. Kung bakit dinala nila yung babae na ayon sa kanila had been caught in the act of adultery. Pangalawa, naging tugon ng Panginoon, sumulat po siya sa ground twice. Hindi binanggit kung ano yung isinulat ni Jesus doon sa ground, pero 2 beses niya po ginawa yon. Tapos pangatlo, sinabi niya na talaga, ano ba yung reality? Ano ba yung reality sa tao? Para kay Jesus, lahat po tayo guilty, maliban sa Kanya. Lahat tayo gumawa ng kasalanan. Pwede nating sabihin, lahat po tayo merong madidilim na nakalipas. Lahat po tayo ay may mga baho sa buhay bago natin nakilala ang Panginoong Hesus. May mga madidilim tayo na nakalipas, na pilit nating itinatago sa ating buhay. Lahat po tayo guilty, guilty beyond reasonable doubt. Corazon Gagi, magandang gabi po. Ano po bang sinasabi ng Catechism of the Catholic Church patungkol dito sa issue na ito ng adultery? Doon po sa paragraph 2380, yan po ay under doon sa offenses against the dignity of marriage. Ayon po rito sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 2380, ang sabi po ron, adultery refers to marital infidelity. Yung hindi tayo naging tapat doon sa pagsasama, mag-asawa. When two partners, of whom at least one is married to another party, have sexual relations. May asawa ka, lalaki o babae, pero di ka nakontento sa partner mo, meron ka pang extramarital affair, that's adultery. Nag-commit po tayo ng adultery. Now, tandaan po ninyo that Christ condemns even adultery of mere desire. Ayon po rito sa paragraph 2380 ng Catechism of the Catholic Church. The Sixth Commandment and the New Testament forbid adultery absolutely. Hindi ho yan sinasang-ayunan, kapatid, ng pang-anim na kautusan at ng bagong tipan. The prophets denounce the gravity of adultery. They see it as an image of the sin of idolatry. Parang ipinantay nila ng mga propeta na itong idolatry ay parang kahawig ito ng kasalanan ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Tindi, no? Bigat. Pangalawa, ayon dito sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 2381, adultery is an injustice. Injustice po ito, hindi lang siya marital infidelity, kundi ito po'y injustice.
He who commits adultery fails in his commitment. Bro Harvey, magandang gabi. At ganoon din sa aking may bahay na si Annalyn. Bro Erwin Estrella, maraming salamat for joining, Brad. God bless sa buong pamilya. At sa iyong pagbablog, maraming salamat. Nasisira po yung commitment eh. Yung pag-aasawa po sa konteksto ng Katoliko, mabigat eh. Kaya nga ho kami ay we kept on saying this sa inyo, kapatid, na bagamat nakasal na kami nung aking may bahay, pero dahil sa akin desisyon na maging bahagi ng Katoliko, nung aking deklarasyon last year noong noong December 3, kinakailangan po naming makasal sa simbahan. Ito'y bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya panalangin niyo po kami. Itong issue na ito na infidelity, marital infidelity na binabanggit ng Catechism of the Catholic Church, at yung binabanggit na adultery is an injustice, nagbibigay po tayo ng mataas na pagkilala sa kahalagahan ng marital faithfulness. Ang makasal ka sa simbahan, isang sagradong bagay. Sakramento nga yan di ba? Kapatid. Sakramento yan na hanggat maaari, hindi kayo talaga nagbibiro dyan pag kayo ay ikakasal. At nung kayo po ay ikinasal, mabigat po pala ibig sabihin nito, hindi ito basta-basta. Kaya kung ang isang lalaki o babae na Katoliko nakasal sa simbahan, at sila po ay nalaglag sa kategorya ng adultery, ito po ay marital infidelity at ito po ay injustice. Kasi nawawala po yung commitment. Isa pa ho yung divorce, hindi ho ito sinasang-ayunan talaga ng ating Panginoon. Hanggat maaari, hindi pwedeng maghiwalay ang lalaki at babae. Hanggat maaari. Pero bakit nagkakaroon ng divorce sa pagitan ng mga Katoliko? May mga dahilan. Sinasabi po ng catechism natin na ito po ay immoral, ito pong divorce, because it introduces disorder into the family and into society. Gugulo po sa tahanan at sa lipunan. Alam naman natin pag sinabing divorce, di po ba? Mga kapatid, going back doon sa ating talata, sa John chapter 8, ano po yung makikita natin ditong general principles, mga kapatid, na pwede nating sabihin na experiencing breakthrough? Paano ka magkakaroon ng breakthrough dito sa kwento na ito? Balikan natin yung eksena. Diba sabi ng Panginoon, kayo ng mga walang kasalan, di dumampot kayo ng bato at pukulin nyo tong babae na to. Total, sabi yan ng law ni Moses diba? Tama naman yan. Pero sige, kung sinong wala atraso sa inyo, kung sinong walang kasalanan sa inyo, kino-contextualize ko lang po. Sige, dumampot kayo at pukulin nyo at batuhin nyo tong babae na to. Meron ba gumawa nun? May dumampot ba ng bato? Wala. Ibig sabihin, lahat sila ay may kasalanan. Lahat sila ay guilty. Ano sabi ng Lord sa babae? Meron ba? Meron ba bumato sa dyan? Meron ba? Sabi ng babae, wala po Pastor Dan Baldosa, magandang gabi po. Salamat for joining. Naiwan na po si Jesus sa kayong babae. Sabi ng Panginoon, nasaan na sila? Woman, where are they? Has no one condemned you? Sabi ng babae, wala po. No one. Ito yung matinding binitawan ni Jesus doon sa babae. Ang sabi ni Jesus doon sa babae na nahuli who had been caught in the act of adultery,
Ang sabi ni Lord, neither I do condemn you. Neither do I condemn you. Ang sabi ni Lord, go away and don't sin again. Sabi ni Bobby Taruk, Jesus is not only the Son of God, He's not only a brother, He's also a trusted with compassion and loyal friend. Kung tayo ay huhusga o magkukondena, siguraduhin na itinuturo na tinutok mo, medyo naputol na yun eh. Okay. Alam ko yung gustong tumbukin ni Bobby Taruk. Salamat bro. R. Vargas, maraming salamat. Ito po'y kasama ko sa Far East Broadcasting Company. Yan po'y mahusay na reporter sa radyo at ngayon po nasa iba na po siyang istasyon. Bro R. Vargas, mabuhay po kayo at God bless sa buong pamilya. Ganon din kay Junior Coronel. Maraming salamat sa pagsama sa ating broadcast. Mga kapatid, anong makikita natin dito sa lesson na ito? Huwag ko tayong basta mag-condemn ng tao. Kasi baka yung kinokondemn natin, mas malala pa yung ginagawa natin. Now, hindi lang naman adultery yung issue eh. Issue ng tattoo. 'Di ba? Ang Kristiyano ba na Katoliko pwede magpatato? Ang contention lagi ano sinasabi ng Biblia? 'Di ba? Hahatulan mo ba ang isang Katoliko o kapitbahay mo na hindi Katoliko dahil may tattoo siya? Meron siyang mga nakalagay diyan sa ilong niya, etc. At sasabihin mo hindi na siya tao, masama siya. Ganun ba tayo dapat? Sa paraan ng pananamit ng tao na nasa loob ng simbahan? Magiging quick to judge ba tayo kagad? Kasi marami sigurong hindi aware na dapat pag nagsisimba sa misa, meron tayong etiquette sa pananamit, di ba? Baka hindi lang nila alam yon. Mas maganda i-share lang natin yon. Na kapag ka sa simbahan, damit pang simbahan, hindi yung pampalengke. Na marami nga naka-walking shirt Napapansin nyo ba sa parokya nyo? Tapos yung mga damit parang pupunta lang ng palengke. Parang may nightlife. Okay, marami tayong pwedeng mapansin Pero pwede ba nating hatulan yung tao to the max? Sabihin natin, makasalanan ka, ba't yan ang ganyan suot mo? May tattoo ka, makasalanan yan. Hindi ka Christian kasi may tattoo ka. Mga kapatid, yung mga bagay po na yan, diyan tayo nagkakaproblema. May nagtanong nga po kung si Jesus daw ba ay nasa Pilipinas etong taon na to at may mga kaibigan siyang young people, magpapatato kaya si Jesus Christ? Kasi barkada Iko-condemn ba ni Jesus Christ yung mga may tato, yung mga drug addict? Okay? Yung mga walang kakwenta-kwenta yung takbo ng buhay, iko-condemn ba sila ng Lord? Definitely hindi po. Kasi itong babae na to, hindi niya kinondem Biruin mo, caught in the act na adultery po ito. Ayon sa batas ni Moses, talagang ang parusa rito, stone to death. Babatuin siya hanggang sa mamatay. Mabigat yan. Batong literal po yan At yung bato na pinupukol, hindi ho yan bato na maliit na piraso. Kung ano yung kayang hawakan ng kamay mo, yun po yung bato na ipinupukol doon sa tao nagkasala. Imaginein mo yan kung saan po yung babato sa'yo na ganyan, kung ano mahawakan ng kamay. Kung malalaki yung kamay, di ba? Di malalaking tipak ng bato rin yung pwedeng ihaboy doon sa nagkamali. I could not imagine na kung yan mangyayari sa Pilipinas, malalagas tayong Katoliko niyan. Kasi may mga involved sa adultery. Di ba? Magaling lang magtago Nagko-confess lang sa pare Pero inuulit ng inuulit siguro. Hindi na natin alam yon. Pero posible. Di po ba? Pero dapat ba talaga tayo humatol?
Mga kapatid, mag-ingat po tayo ha. Kasi lahat po tayo merong problema. Kung magpupulis po tayo, huwag nating pulisan yung ibang tao na Katoliko. Ang medyo sentrohan mo lang yung sarili mo. Kung magpupulis ka, pulisan mo sarili mo, hindi ibang tao. Hindi yung asawa mo, hindi yung mga anak mo ang pupulisan mo, hindi yung kasama mo sa Bible sharing. Huwag ka magpulis doon sa mga pari natin kasi may kanya-kanya tayong private na buhay. Di po ba? Tinuturo sa atin ang salita ng Panginoon Diyos. Mag-ingat po tayo na mag-condemn na isang tao. Sabi ng Panginoon hindi rin kita i-condemn, pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, sige umalis ka na, pero huwag ka na uli magkasala. Hindi ho kinondemn ni Jesus yung babae na nahuli sa pagkakasala, caught in the act of adultery, pero nagbibigay ng babala si Jesus na huwag nang ulitin yon. Hindi ko maintindihan kung may mga Katoliko na ganito na gagawa ng kasalanan, i-confess sa pare, pero ang pare ba interesado doon sa detalye? I don't think so. Kasi marami lumalapit sa kanya sa confession Di ba? Ang pare yung nagbibigay nung mapapatawad ka, di ba? Ilang Hail Mary, di ba? Ganon. Pero gaano ka-honest itong mga lumalapit sa pare na humihingi ng tawad, itong mga Katoliko? Gaano ka-seryoso na hindi na uulitin yung kasalanan kinonfess nila sa pare? Hindi ko na alam yun Yung possibility for us na ulit-ulitin yung kasalanan kino-confess sa pare, total, ang pare, hindi naman niya i-divulge yun. Bawal po yun sa pare na ikwento sa kaniyang kapwa pare yung kasalanang sinasabi sa kanya. Hindi ho pwede yun Pero yung tinatanong ko lang ho doon, gaano tayo ka-honest doon sa sinabi natin sa pare? Meron ba tayong desire na talagang hindi na ulitin yung kasalanan na yon? O uulit-ulitin natin yon kasi nga may confession naman tayo na ginagawa sa pare? Hindi ko na alam yun. Mer S, magandang gabi bro. Salamat for joining. Mga kapatid, bawal ang judgmental. Ganito lang po kasimple yan. Lahat ng gagawin mo bilang Katoliko, okay? Ang mananagot yan, ikaw lang din. Time will come, babalik sa'yo lahat yan. Etong adultery na to, kapatid, habang buhay ka, magsasuffer ka dyan. Walang blessing sa adultery. Kasi hindi nga yan kalooban ng Lord tapos pinasok mo yan. Tapos nagtatago ka sa asawa mo, sa mga anak mo. Maski anong gawin mong tago, hindi ka talaga makatago. Kasi alam ng Lord ang ginagawa natin Maski na patayin mo pang ilaw na yan, maski na kung sa ilalim ka pa ng lupa gumawa ng adultery, sa ilalim ka pa ng dagat gumawa niyan, bistado ka ng Diyos. Akala mo, hindi ka nakita kasi patay ang ilaw? Anong tingin mo sa Diyos? Bulag? Hindi ho Siya po yung creator ng lahat ng bagay Hindi ka pa nga, yung iniisip mo, basa na ni Lord, di ba? Tapos sabihin mo, pwede. Kaya maraming Katoliko na bumabagsak sa ganitong bagay probably. Hindi natin alam. Pero, posible. Di po ba? Mas tanungin mo yung mga OFWs. May mga ganyang kwento. Kasi na-miss nila yung partner nila sa Pilipinas. Ang tanong, paano nila na-overcome yung kanilang pananabik sa asawa nila? Dito nga sa Pilipinas, nagagawa yan. Doon pa kaya sa labas ng bansa? Di ang laki ng problema. Tama po. At bukas po, Lord willing, papag-usapan natin yan. Ang OFW na usapan natin pag Sabado. Mga kapatid, napaka-gracious ng Panginoon Diyos. Alam mo, kung i-deal tayo ng Lord sa ating
ayon sa ating kasalanang nagagawa, malalagas po tayo. Mababawasan ng Katoliko worldwide. Di ba billion tayo? Ganon tayo karami. Kung ididil ng Diyos ang mga Katoliko gamit ang paraan sa lumang tipan, pag nagkakamali tayo, hindi lang adultery, rebellious heart tayo, bubuka ang lupa sa Pilipinas, lalamunin lahat ng Katoliko, maubos tayo, mababawasan po tayo. Pero ba't hindi ginagawa ng Diyos yan? Na yung kanyang bagsik in the Old Testament ay mangyari sa bagong tipan. Iba ho si Jesus Christ eh. Very compassionate. Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag nating aabusuhin ang kabutihan ng Panginoon Diyos sa ating buhay. Tandaan nyo, pag namatay po tayo, haharap ka sa Panginoon Diyos. Wala kami kakatwiran doon. Bistado ka na ng Panginoon Diyos. Magsimula nang isinilang ka, yung youth life mo, nung nag-asawa ka, hanggang sa mamatay ka, basa lahat ng Diyos yan. Wala kang kawala dyan. Kaya kung ako sa iyo, kapatid, in order for you to experience yung breakthrough, anong gagawin mo? E di maging faithful ka sa partner mo. Iwasan na po natin yung kakaano natin dyan sa social media. Nakikita nyo ba dyan sa social media, sa Facebook? May mga ano dyan eh, may mga makikita ka dyan biglang nagpa-pop up eh. Napansin nyo? Na tungkol sa dating. Marami yan, nagpa-pop up yan. Ngayon, kung medyo may problema kayong mag-asawa, pwede mo entertainin yan eh. Ang laki ng possibility. Nag-away kayo, di na kayo magkasundo. OFWs ka, pwede ka mag-entertain dyan eh. Sa totoo lang eh. Pero nakakatakot po kasi resulta niyan, kapatid eh. Luis Espinosa, magandang gabi bro. Kay Jermaline Honasan Balahadya. Lahat ng kasalanan may kapalit. Masarap yan sa una. Tatago mo pa yan eh. Saka magastos yan pag na-involve ka dyan. Magkakasakit ka dyan, Brad, sis, pag dumiretso ka dyan. Payong kapatid, tigil mo na yan. Tuldukan mo na yan pagkatapos itong pinag-uusapan natin na to. You change your mind. Tuldukan mo na yan kasi kung di mo tutuldukan yan, lagi mo ginagawa yan. Ilang taon mo na ginagawa, tinatago sa asawa mo yan. Huwag mo antayin, tuldukan ka ng Diyos. Maniwala ka sa akin. Ang Diyos mabait, pero wag mo abusuhin ang kabaitan ng Diyos. Kasi pag tinuldukan niya yung buhay mo, wala ka magagawa. Hindi ka titigil ka mo. May pera ka, malakas ka. Hindi ka titigil. O sige. E di, sundin mo yung ano mo, yung kalooban mo. Pero yung nasa Diyos ang halakak, brada, sabi ko sa'yo, sinabihan na kita, hindi ka nakikinig, matigas ang ulo mo. E di, sige lang. Pero sana hindi. Pagkataas na ito, kausapin mo si Lord. Hiwalayin mo na yung babae na yan. Kung may kinakasama ka pa ng iba, liban sa misis mo, kung OFW ka, involved ka dyan, nasa long distance relationship ka, tas ano-anong ginagawa nyo sa video. Kapatid, hindi ako nagbibiro sa'yo. May balik sa'yo yan pag di ka tumigil. May balik sa'yo yan. Tigil mo. Decide ka na pagkatapos na ito. Mag-decide ka. Kasi walang kwenta yung aating ka rito sa broadcast natin. Nagpapatuloy ka sa kasalanan. Hindi pwede. Di ba sinasabi ni Brad Calix? Hindi ka lang good Catholic, dapat godly Catholic. May takot sa Panginoon, lumalayo sa kasalanan. Mahal mo yung pamilya mo. Di kung mahal mo ang asawa mo, di gawa ka ng paraan. Ba't kailangan mo makipag, sa iba? Di ba? Dahil nag-away kayo, punta ka sa ibang babae. Dahil may sakit na yung misis mo, gagawa ka na ng kalokohan. Pasamantala lang yan, Brad, saka hindi ka mag-i-enjoy dyan ng matagal.
Hindi ka mag-enjoy dyan. Magkakaproblema ka dyan. Kung gusto nyo akong kausapin sa mga lalaki na probably nag-struggle po kayo sa issue na yan, maaari po tayo mag-usap ng pribado. Ang akin number 0950-266-9596. Mabigat po kasi yung pag-usapan yan eh. At nakakahiya sa isang banda. Pero sabi ko nga po sa inyo, lumayo na po kayo dyan. Kasi kung hindi po kayo lalayo, laki po ng problema niyan na idudulot sa pamilya po natin, sa spiritual life natin. Tsaka, huwag kang umasa na sasagutin ka ng Lord sa dasal mo pag nandiyan ka sa ganyang aspeto. Walang blessing dyan, kabaliktaran mangyayari sa'yo. Papaluin ka ng Lord kung tunay kang anak niya. Ang tunay na Katoliko, pagka nagkakamali, dinidisiplina ng Lord. Pero yung nagkakatolikohan ka lang, wala ka talaga relasyon kay Jesus, hindi maliwanag sa salita ng Diyos, dinidisobey mo ang prinsipyo ng turo ng simbahan, baka mapaaga ka na kunin. Haharap ka sa Diyos at doon ka diretso sa impyerno. Hindi ako nagbibiro. Huwag mo ipangalandakan na Katoliko yung parents mo at sigurado ka sa langit. Walang ganun. Kaya ayusin na natin to ha. Ayusin na natin mga kapatid. Hindi ako nagmamalinis dito. It could happen to me. Kaya itong mensahe na to para kay Brad Calix ito, para po sa ating lahat. Mag-ingat tayo. Huwag tayo maging judgmental. Maging katulad tayo ng Panginoon Diyos. Napaka-merciful. Sinabihan niya yung babae, sige, hindi kita i-condemn. Pero, tanda mo. Umalis ka na, pero sin no more. Mga kapatid, sin no more. Yan ang gusto ni Lord. Nagkakasala pa rin tayo, pero hanggat maaari, sa issue nito na adultery, mabigat po kasi yan. Yung mga pasimple-simpleng kasalanan pwede pa eh. Pero eto, maraming tinatamaan dyan. Opo. Mag-ingat po tayo. Wala pong blessing dyan kapag kasumuhay tayo. Alright. Maraming salamat sa inyo for joining mga kapatid. Jimmy Oren, salamat po. Kay Rod Nicolas De. Maraming salamat for joining sa ating broadcast. Alright, see you. See you bukas ng umaga. At ako po ay hahabol na lang doon sa Kabangkalan sa aming lakad. Sila Bro Harvey, nandito kasama natin si Bro Gailan, ang presidente ng Catholic Faith Defenders sa Diocese ng Bacolod. At ako po ay hahabol na lang doon sa event bukas sa Kabangkalan. Asikasuhin ko si Mrs. Mga kapatid, mauna kayo doon. At ako po ay didiretso na lang doon. Siguro mga 10 o'clock nandun ako mauna lang po kayo doon yung mga kasama natin sa CFD. Sige mga kapatid, mag-a-announce ako ng konti. Kung baka gusto nyo ho kaming tulungan sa CFD, wala kaming pondo pagdating sa pagpapalaganap ng turo ng simbahan po natin. Naisip lang po namin na magbenta kami ng mga items para ho ang proceeds niyan ay para ho sa mobilization ng grupo. Kasi lahat kami rito volunteer Pagdating sa Catholic Faith Defenders, wala po kaming talagang budget na galing sa simbahan. Wala po. Kaya po kami po ay nagsusumikap na i-challenge yung mga Katoliko na sumuporta po sa Diocese ng Bacolod. Opo. Punta kayo doon sa Facebook page namin na Catholic Merchandise. Tatype nyo lang po yan. Hanapin nyo yung sa Facebook na Catholic Merchandise at nandun po yung mga items, yung mga binibenta po namin. At yung proceeds yan, again mga kapatid, pupunta yan sa logistics namin. Katulad yung lakad namin bukas sa Kabangkalan. Medyo mahal din po pamasahe dyan. Magsimula sa Bacolod, papuntang Kabangkalan. Going south ho yan Opo. So malaki pong tulong nito kung kayo po ay bibili ng mga items na nakalagay doon sa Facebook page.
may listahan po doon, nandun po yung contact number din. Kaya ho kami po ay kumakatok sa inyong puso, mga kapatid, ha. Marami tayong items na mapagpipilian po doon. At for more info, pwede kayong tumawag sa 0992-8550-205. Again, 0992-8550-205. At just look for Bro Harvey Angke, yung aming Vice President po ng Catholic Faith Defenders. Okay, yan lang po muna at bukas tayo uli mag-a-announce alas 8:45 sa ating orasan. Tayo po'y manalangin in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ama, salamat sa aming napag-usapan ngayong gabi. Medyo mabigat po ito. At napakahirap ma-experience yung breakthrough kung nandito kami sa gantong kasalanan. In order for us to experience breakthrough sa relationship, dapat may focus kami sa partner namin. Marami kami pwedeng gawin para ma-improve yung relationship. At malaki rin ho yung chance na magkamali po kami sa aming partner. At kami ho'y nagdadasal sana sa aming pagkakaroon ng reflection sa kwento ngayong gabi ay ma-realize namin lahat kami ay nakagawa talaga ng hindi maganda noong una pa man. Pero sana sa aming mga partner, sa aming mga mahal sa buhay, ay maging tapat po kami kung paano kayo naging tapat sa relasyon sa amin. Lord, praying po ako sa lahat ng mga Katoliko sa Pilipinas na maiwasan po itong adultery na ito. Kasi po na maraming tatamaan dito eh. Maraming magsasuffer dito. Ang pamilya, ang mga kaibigan, ang relasyon, ang apostolate sa simbahan, maraming tatamaan. Even yung aming spiritual life. Hindi ho ito kalooban ng Diyos para sa amin. At ako'y nagdadasal sa makasama ko sa broadcast tonight. And probably some of them ay nandito sa ganitong bagay. At sana mag-decide sila na hintuan na nila ito. Mag-decide sila na itigil na itong mga illicit relationship kasi hindi ito kalooban ng Diyos. May balik to lagi sa amin. Lalo na yung persistent sa paggawa ng kasalanan. Hindi nagbibiro ang Diyos pagdating sa kasalanan. Kaya po sana wag namin abusuhin ang inyong kabutihan at kabaitan sa amin. Lord, praying ako sa aming lakad bukas sa Kabangkalan na sana po ay maging maganda po ang pag-share ng mga CFD doon sa seminary. We are praying for good response, for your protection sa amin. Pinagdadasal po namin, Ama, na ang aming mga kaparian ay bigyan niyo po sila ng pag-iingat, magawa nila yung kanilang responsibilities na pagpasturan ang kawan ng Panginoon Diyos. At kami na mga layman ay magsumikap kami na maging katuwang ng mga kaparian sa aming kanya-kanyang parokya. Nagdadasal po kami na gamitin niyo ang broadcast na ito upang magbigay ayuda o tulong sa mga kapatid na mga nanghihina sa pananampalataya. Magsilbisa ng encouragement itong platform na ito na maraming mga hindi masyadong aktibo na Katoliko na mamulat sa katotohanan na kinakailangan po nilang ayusin ang kanilang buhay pananampalataya. Ama, salamat po sa inyong kabutihan. Pagpapalain niyo po kami sa aming pagtulog mamaya. Sa inyong kalooban bukas, magigising po kami ayon sa inyong kalooban. Maraming salamat po. Ipanalangin niyo rin po kami, mahal na Birheng Maria. Maraming salamat sa inyong intercession for us. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Magandang gabi po sa bawat isa. Kay Ma'am Charity Tomaro Rosarial, kasama ho yan ang aking may bahay diyan sa Sumag National High School. Ma'am Charity, regards po sa inyong mister at sa inyong anak. At kay Ma'am Tigalio at sa lahat ng mga teachers dyan, co-teachers ni Mama,
dyan sa Sumag National High School, ang department ng TLE. Alright, see you bukas mga kapatid sa ganap na alas 6 para sa ating Gospel for Today at pag-uusapan natin sa ikalawang bahagi ang patungkol sa mga OFWs sa araw ng bukas. Sa ngalan po ng aking may bahay, maraming salamat ganoon din kay Salvacion Salvador dyan sa Polillo, Quezon. Magandang gabi po. Samahan nawa kayo ng Lord sa inyong mga endeavor din dyan. Maraming salamat po. Sa ngalan po ng aking may bahay na si Annalyn, ako po si Brad Calix. Maraming salamat sa mga pastors na bumisita sa ating broadcast tonight. Ang aking panalangin ay pagpalain po kayo sa inyong mga ministeryo sa body of Christ. Po. Ako naman si Brad Calix. Ingat po kayo. Magkikita tayo bukas, Lord willing. To God be the glory. Pakishare po yung ating videos mga kapatid. Maraming salamat po. Ingat po kayo and bye for now.